Was that intelligence-driven or random checkpoint? Bulaga lang sa checkpoint? What? Random checkpoint, Your Honor. Random. Okay. So, kasi yung ibang nag-isip na sinit up lang daw. Hindi po namin pwedeng ano. Anyway, andyan naman yung pangalan niya, in public records po yan. Next. At ito po, baka sinasabi hindi nakakulong. Talagang nakakulong po yan. No? Nasa Batangas Provincial Jail. Ngayon, yung... And Yes, in sir. fact, andito siya ngayon, di ba? Dinala natin dito ngayon. But Yes, sir. because of the request of the RD that doon na lang sa executive session kausapin. Anyway, at least nakita ng mga tao nandito siya. Nandito po Andyan siya, yan. At andyan. nakakulong po yan. Nakakulong siya, facing Yes, sir. charges. Ano mga kasong nakapile, sir? Dalawa po, ito po yung paggagamit ng maraming mga plaka ng, kasi maraming plaka at pagtatransport po ng droga. No? At ano pa ba ibang charges, Jim? So yun na yun. Okay. So yun po, Recently, nakakulong siya sa Batangas po. Batangas Provincial Police. Police Provincial Office. Yes, sir. Okay, thank you. So ngayon, siguro naman sa ating mahal na chairperson at sa ating mga kababayan, klaro po ito, these pictures are available, they're part of the evidence, ipapakita namin that we have really complied, the RD and of course the PD, all the police, no, we have complied with the three witness rule and the technicality, yung chain of custody. Mahirap po iyan kasi magkamali po dyan. Ngayon, yung tanong, yung estimate na yan. Kung titignan po natin, nangyari po ito'y 7:30 ng umaga. Ako po'y nasa kumpil ng anak ko nung tinawagan ako. Pagpunta ko roon, hindi ko maakalain ganyan kadami. Mga 12 o'clock ng tanghalian. At tapos, marami na media. So I was given a briefer. So sabi namin, makailan ba ito? Sabi ngayon ng PIDEA, I think it was Asek Kumba, Renating Gumban, who said that, well, approximately mga ano po yan, mga 2 tonelada. Sabi ko, sigurado ba ho kayo? So it was in the briefer. Pero inuulit ko, hindi mo naman kasi makikita, matatansya rin sa dami. So, tinatansya. Ibig po sabihin nitong approximate, no, tansyado, tansyahan lang po yan. Hindi namin sinasabi yun na po. In fact, kung pwede lang po, Mr. Chairperson, yung sinabi ko noon, baka pwedeng paparinig ko lang po sa publiko ngayon. Jean, please. Ang nahuling mga droga ay more or less, no, ayon sa estimate ng PIDEA, higit kumulang, no, approximate lang po ito, mga 2 tonelada. 2 tonelada. At ito'y more or less nakakahalagang mga 13.3 billion pesos based on standard drug price. No? Kung ating tatansyahin po ito. Muli, lahat sinasabi ko, ito'y lahat approximately o higit kumulang. So, Ang nahuli... So kung makikita nyo, paulit-ulit na po ako. Approximately, estimate, tinatansya, estimated, higit kumulang. Lahat ng klaseng lengguwahe, ginamit ko na po. No? So sana po, ang sa akin lang, Mr. Senator, tama po kayo, napakahirap nitong laban sa droga. Isipin nyo na lang kung ito'y pumasok sa merkado, ilang mga bata ang sisirain nito. Pero yung nagtrabaho dyan, ang ating kapulisan, yung ahong kapitan na naging major, binabati ko siya dahil hindi lang yung pagod ang ginawa nila. Mr. Senator, ito'y buwis buhay. Ibang klaseng mga tao to, hindi mo masabi yung safety ng pamilya nila, yung safety nila. So yun lang naman ang hinihiling ko sa publiko. Please, no, basta kami, kung ano pa man, we will continue with our work. At lalabanan namin ang droga. We promise you that, Mr. Senator. Magandang umaga po at maraming salamat. Thank you, sir. Thank you for that briefing. Your Honor, meron lang sana akong ano. Well, I will recognize you later. Actually, sa next topic na tayo, Yes. I will recognize you if I need your opinion. Hintay lang muna sandali. General Lucas, so this operation was not the nature of operation. Purely checkpoint operation na nagkabulagaan, random operation, or intelligence-driven operation, or... Yes, sir. Continue. During that time, the PNP experienced the hospitality of the people of Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Your Honor, if during our presentation, you will notice some lapses in our courses of action, please guide us, help us, because on that day, everybody was overwhelmed because of the large amount of illegal drugs confiscated. Dahil kung hindi, sino pa ang magtuturo sa amin? Sino pa ang magtatanggol sa amin? In my previous appearances in this honorable body, lagi ko po kayong naririnig na less than 1% lang of the 230-strong PNP personnel ang naliligaw ng landas. Your Honor, these police officers who are part of this accomplishment are part of the 99% police officers whose only mission is to serve and protect the community. It is with high hope
that at the conclusion of this hearing, the PNP be recognized for this accomplishment. Maraming salamat po, and once again, magandang umaga po sa ating lahat. Yeah, but thank you for that information. For the record, I want to wholeheartedly congratulate you for that accomplishment. Wala akong duda. Yes. I just want to set the record straight. Yes, sir. Wala akong duda sa inyo. Baka sabihin ninyo, pinatawag ko kayo dito ng hearing dahil marami akong pagdududa. Gusto ko lang paliwanag ninyo sa buong kapuluan kung ano yung nangyari talaga. Yes. Alam ko na habang nagsalita ka, masyadong mabigat yung delivery of words mo. Mukhang galit ka na siguro sa akin, ha? Senator, Congratulations. Gusto lang ho namin din magpasalamat sa inyo sa pagpapatawag nyo para mailahad sa ating mga kababayan ang nangyari. At of course, para pasalamatan ng gusto ang pulis at ang mga tiga Batangas, lahat po ng tumulong, ang mga Coast Guard natin, lahat po, mga piskal, lahat po ng tumulong. Salamat po. And thank you rin, sir. Being isang former Chief PNP, thank you for promoting spot promotion doon sa Chief of Police ng Alitagtag na nagakandak ng checkpoint. Thank you. At least recognize yung kanilang effort. Thank you. Going back to my question, kindly answer the question. Was that intelligence-driven or random checkpoint? Bulaga lang sa checkpoint or what? Random checkpoint, Your Honor. Random. Okay. So, kasi yung ibang nag-isip na sinit up lang daw, gano'n. So, klaro, random checkpoint. Checkpoint. Okay. So, that's talagang the Lord is watching us. Sabi ni Lord, dapat mahuli ka. Dapat ma-checkpoint ka. Di ba? Dapat ma-checkpoint ka. Dahil kung hindi yun na-check, napakaraming buhay masisira sa Shabu na yun. So, magpapasalamat tayo sa sipag ng inyong mga tauhan dyan. Yun nga lang. Diretso na ako sa next tanong ko kanina. First time natin ito ngayon na experience na Shabu, ang traffickers ay mga puti. Di ba? Parang ano tingin mo? Yes, sir. Mr. Senator, pasensya na po kayo, Yeah. pero ito po kasi ay sub judice po, nasa korte na po ngayon. At kami po yung nag-iingat lang at gusto po namin talagang makulong lahat ito. I'm not asking the identities ng mga tao dito. I am just a general impression. Bakit nag-ship yung operations from mga Chinese, ngayon mga puti na involved. Yun lang, that's a general... I don't think this will jeopardize the case in court. Ang akin lang is, if you want to answer, bakit kaya biglang nag-ship na ganito, ibang tao na involved? Your Honor, in as much as I want to answer your question, however, yung case na po is nasa court and there is an ongoing case build-up with the Department of Justice dito po sa pangyayaring ito, Your Honor. Sorry po. Okay, but I just want to impress upon you that yung sub judice na yan, there is a Supreme Court ruling na whatever gustong malaman ng isang legislative inquiry ay hindi po yan covered ng sub judice rule, sabi ng Supreme Court. But anyway, that's beyond the, sabihin ko lang sa inyo, sinabi ko lang yan. Mr. Chairperson, Yes, go ahead, sir. lahat po ibibigay po namin sa inyo, Okay lahat nga. po ng Kaya nga sir, executive session po. kaya nga Ibibigay yung po namin. kaya nga yung tawag ito, yung executive session natin. Yes, sir. I'm willing to hear everything. Yes, sir. Lahat po ng info gusto nyo, bibigay po namin sa inyo Okay, po sir. lahat. Yes, sir. Thank you, thank you. Thank you for that. So, para hindi ma-break ito, bago tayo meron pang gusto magsalita about this? Meron pa? Sir, Yes, sir. at this point lang po, anyway, nandito na rin po lahat. I would just like to emphasize na archipelagic tayo, marami tayong isla. At kung makikita po natin ay puro tubig po ito, tamang-tama po andito po ang ating Coast Guard na tingin ko kailangan talaga ng suporta po talaga sila. At hindi lang suporta sa gamit, sa sinasabi nilang radar, pero higit sa lahat sa polisiya,